Sunday na nagkasama-sama tayo ay napakahalaga. Amen po ba? Amen. Lagi natin isipin yun. Oo, meron tayong mga bagay na mahalaga rin na dapat gawin sa mga bahay. Amen? Sa mga sarili natin, but then wala nang mas hahalaga pa na magsama-sama tayo para purihin at sambahin ang ating Panginoon. Amen? At wala nang mas mahalaga pa na matanggap mo ang salita ng Diyos kada araw na tayo ay magsasama-sama. Amen? Kaya po, hayaan nyo na magsimula po ako ngayong umaga. Yan. Medyo parang ang hinihin ni Pastor magsalita ngayon na pa-demure. Yan, mamaya siguro mag-iiba na. So sabi nga po, naranasan nyo na ba na, ay hindi, ibahin natin. Sino po dito yung nakapanood ng Miss Universe? Sino yung nakasali na sa Miss Universe? Wala lang ano. Nakapanood lang. Yan, nakapanood. Di ba, ano yung, sa tingin nyo ba, saang parte nagkakaroon yung talagang yung deciding moment? Ayan. Na kung sino yung mamimili tuloy, mananalo. Saan kaya? Sa question and answer. Kasi sabi nga, hindi lang dapat beauty, dapat to merong brain. Ayan. So, kadalasan, pag tinanong sila, di ba yung magiging sagot nila, ayun yung mag-define kung dapat pa sila maging Miss Universe. O kahit saan pageant. Sabi nga, hindi pagandahan lang yan. Dapat dyan, nauunawaan mo kung ano yung stand mo bilang magiging Miss Universe ka o magiging Miss San Jose ka. Ayan. Amen po ba? So, sabi nga, binawa ko sa example kasi gusto kong ma-focus yung isipan natin sa salitang tanong. Ayan. Sa English, ano daw? Question. So, sabi nga, naranasan mo na ba sa buhay mo na tanungin ka, na may magtanong sa'yo kung saan ang sagot mo ay makaka-apekto o lubos na makaka-apekto sa magiging pamumuhay mo? Yan. O sa magiging takbo ng buhay mo. Gusto ko pong magbigay ng mga halimbawang tanong na alam ko ang sagot natin hindi basta-basta. Amen? Halimbawa sa mga, sino rito yung nagmamahal na? Amen. Yan, mga nagmamahal. Kasi di ba may nagtanong sa iyo na mahal mo rin ba ako? Mas mahal ang bigas. Di ba, ayan yung tanong misa na sasagutin ko ba to? Kasi pag sinagot ko to, may commitment na ako sa kanya. Hindi mo pwede sabihin na siguro, sige na, tayo na nga. Di ba? Di ba? Yung parang trip ko lang, parang gusto ko magkaroon ng boyfriend o magkaroon ng girlfriend. Usually, mga sumasagot ng gano'n, hindi maganda ang kinakalabasan ng relationship. Pero alam niyo yung tanong na yan, mahal mo ba ako o mahal mo rin ba ako? Yan. Dapat ang sagot mo dyan, sigurado. Amen po ba? Ayan. Pangalawa, syempre, nagsimula sa boyfriend and girlfriend, sunod na tanong yung, will you marry me? Ayan. Natanong na ba kayo niyan? Yes. Ayan, gusto ko. Confident. Yes. Ayan, will you marry me? Yung sagot sa tanong na yan ay napakahalaga. Kasi kung kanina commitment lang na kayo ay mag-irog na ito, commitment forever. Habang kayo'y buhay. Amen? Na pag umuo ka dyan, alam niyo po sa ating government ngayon, sinusunod nila ang divorce. At ang dami ngayon lumalabas sa social media dahil they are pro-divorce. Kasi sinasabi nila, paano daw yung mga gusto magsimula ulit? Paano naman daw yung mga nasasaktan pamilya? Totoo, may nasasaktan. Amen? Totoo. Pero mas, alam niyo po, pag nangyari na po ang divorce, isa po ang mangyayari na pwede nga maabuso. Amen? Sabi ko nga po sa Amerika, minsan po nagde-divorce sila dahil hindi lang sila nagkasundo sa pagpisilin ng toothpaste. Nakakatawa pero totoo. Kasi gusto ng babae sa dulo. Sino rito yung pag nagtutoothbrush gusto sa dulo, yung toothpaste na lang gusto sa dulo talaga? Yes. Pero naman, di ba, yung anak mo sa gitna. Bahala na. Amen? Alam niyo, dahil lang doon, nag-file sila ng divorce. Kasi hindi sila magkasundo eh. Sa tingin niyo po ba ay valid reason? Ang iba naman ay dahil nangyayari din naman dyan yung sinasabi na hindi na ako masaya sa'yo. Parang wala na akong nararamdaman. Wala nang spark. Amen? So, tamang dahilan ba yun para maghiwalay? Kaya nga po, napakahalaga na pag sinagot mo yung tanong na to, will you marry me? Sabi nga mga lalaki,
1, 2, 3. Will you marry me? Sabihin nyo, ayaw nyo. Sige kayo, practice yun ngayon. 1, 2, 3. Will you marry me? Ayan. Pag tinanong niya sa mga babae, napakahalaga magiging kasagutan nila. Kapag yes or no. Amen po ba? So, ano pa ba? Ito pa, sa mga nag-aaral, di ba natatanong tayo minsan yung sinasabi, magpapatuloy ka pa ba sa pag-aaral? O ano yung mga tanong? Anong kurso ang gusto mo? Yan ba mga kasagutan sa tanong na yan ay basta-basta na lang? Di ba po hindi? Kasi ay ang magiging sagot mo dyan ay magdedetermine kung ano ang magiging future mo. Amen po ba? Naunawaan natin? Sabi nga, no, at marami pang ibang mga tanong na pwede tayong makaharap natin na ang kasagutan ay talagang mahalaga na pinag-iisipan natin. Amen po ba? Lalo na sa panahon ngayon, parang ang sagot sa mga katanong, parang basta lang, ano? Pero bilang mga Kristyano, tinuturuan tayo na maging maingat at maging sigurado tayo sa ating mga kasagutan. Amen po ba? Amen. So sabi nga, no, ang mga ganitong uri ng tanong ay nangangailangan ng seryoso at siguradong sagot. Naunawaan natin? So sa ating tatalakayin ngayong umaga, napakakaiba. Kasi makikita natin dito na ang ating Panginoong Yesus ay merong itinanong sa kanyang mga alagad. Nare-record niyo ba yung binasa natin kanina? So, ano nga ba yung tinanong ng ating Panginoong Yesus? At ayun po yung ating pamagat. Kuya Renzi, ano nga po? Basahin nga po natin, 1, 2, 3. Who do you say I am? Ayan, who do you say I am? O yung sinasabing, para sa inyo, sino ako? Amen po ba? So sabi niya ako po personally naniniwala ako na maging hanggang sa ngayon. Maging hanggang sa ngayon. Ito rin ang siyang itinatanong ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po. So kung tatanungin ko kayo, sino nga ba ang Panginoong Yesus para sa iyo? Sino nga ba ang Panginoong Yesus para sa akin? Amen? Ayan. So, sabi nga po, sige Kuya Reggie, po. Sabi diyan, who do you say I am? Para sa inyo, sino ako? Ibig sabihin, gaano nga ba natin kakilala ang ating Panginoon? Gaano nga ba natin kakilala ang Lord? Sige po, mag-isip po tayo saglit. Yeah, pero wag na po kayo sumagot. Gaano ba, ito scale of 1 to 10, gaano natin kakilala ang ating Panginoon? Ayan. So, sabi nga po, itong katanungan na to, yan. Sige, ayan. So, sabi nito, this is one of the most profound questions in all of Scripture. So, sabi, a basic question that all followers of Jesus must answer. Itong tanong na to, sabi nga, kakaibang tanong ito. Pag nagpasa tayo ng salita ng Lord, ibang klase yung dating nito sa atin dapat. Amen? At hindi lang basta yung ibang klase ang dating sa atin, kundi dapat alam natin sagutin. Amen. Sino naman dapat makakasagot? Lahat ng followers ni Jesus Christ. So sabi nito, our answer in this question, ang sagot daw natin sa katanungang ito ay merong direktang apekto kung anong klase pananampalataya meron tayo. Naniniwala kayo? At kung paano natin sinasabuhay yung ating kasagutan. Amen po. Isang halimbawa niya ganito. Maraming Kristiyano o maraming mga tao ang gusto nila ang Panginoong Jesucristo ay kilalanin lamang nila bilang Panginoon o tagapagligtas. Sagot po kayo. Pagligtas. Ulit, tanong. 1, 2, 3. Maraming tao ang gusto ang Panginoong Hesus ay kilalanin lamang nila bilang Panginoon o tagapagligtas. Ate, Pero alam niyo po ba, maraming tao gusto kilalanin na siyang tagapagligtas. At marami rin umaattend sa church, ang pagkakilala sa kanya ay tagapagligtas niya. Pero pag sinabing kinikilala siyang bilang Panginoon, amen po.
Ano ang pinakaiba na kinikilala mo ang Diyos na tagapagligtas at kinikilala mo siyang Panginoon ng buhay mo? Amen po. Malaki po ang pagkakaiba nun. Kapag kinilala natin ang Panginoon bilang siya lang ay ating tagapagligtas o si Jesus bilang ating tagapagligtas, ang buhay mo, magkapasalamat ka lang dahil hindi ka lang mapupunta saan? Sa impyerno. Pero ang buhay mo ay walang pagbabago. Makukuha po natin. Bakit? Kasi ang buhay mo, ikaw pa rin ang Panginoon. Makuha natin? Pero kapag kinilala mo ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas, kumpleto rekado. Dahil kinikilala mo siya, nagpapasalamat ka na niligtas ka niya. Pangalawa, ikaw ay nagpapasailalim sa kanyang kapangyarihan. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin? Amen. So kaya napakahalaga na alam natin kung ano ang isasagot sa natin kapag tinatanong tayo ng Panginoon na, who do you say I am? Amen po. Alam niyo po, sa panahon po na itinanong ito ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga disipulo, hindi po sila bagong magkakasama lamang. Ayan. Ibig sabihin po, matagal na rin ang kanilang pagsasama at marami na siyang naituro sa mga disipulo. At kasama na po dyan yung naging Sermon in the Mount. Ayan. Yung itinuro niya, napakarami po nun. Mula chapter 5, babasa niyo po doon yung sa Sermon on the Mount, nagsimula po yan sa Beatitudes. At pag binasa niyo po yan, along the way, makikita niyo ang daming tinuro ng Panginoon sa mga disipulo at sa mga tagapakinig. Amen po ba? Sabi nga, at marami na rin beses na nasaksihan ng mga disipulo ang mga himalang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po. Magbibigay ako ng mga halimbawa. Bago itinanong ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo, nasaksihan na ng mga disipulo na nagpagaling siya ng mga may sakit, tulad ng may ketong, Amen. tulad ng mga paralitiko, Amen. at yung mga bulag. Amen. So, ibang klase na yung karanasan nila kay Jesus. Then, sabi nga, naranasan nila kung paano rin nagpatigil ng bagyo ang Panginoong Jesucristo. Amen. Amen? Amen. Kung paano nagpalaya ng mga inaalipin ng mga demonyo. Amen. At kung paano nagbumuhay ng patay si Jesucristo. Hallelujah. Nagpakain siya ng 5,000. Hallelujah. At kung paano siya nagpakain din ng 4,000. Amen. Pag inad mo ilan? 9,000. Lalaki pa lang yun. Hindi pa kasama doon yung mga bata at mga babae. Sino daw mas malakas kumain? Lalaki. Ayan. Ayan, puro lalaki. At alam niyo po ba, nasaksihan na rin nila kung paano dumakad ang Panginoong Jesucristo sa ibabaw ng tubig. Ayun po yung mga naganap bago niya itanong ito. So, kung titingnan natin, ang tagal na nila nagkakasama, pero bakit kaya itinanong pa ng Lord? Napakahalaga siguro malaman natin, ba't niya itinanong? Kaya bakit niya rin kaya hanggang ngayon sa tingin natin itinatanong ng Panginoon sa atin? Bakit kaya kailangan natin pag-isipan ang sagot sa tanong na ito? Pero siguro sabihin natin, ano kaya ang mararamdaman mo kung ikaw ang tatanungin ng ganito sa kabila na matagal na ang pagsasama ninyo? Halimbawa sa asawa mo, tagal nyo na, mahal mo pa ba ako? Sabi mo, tagal na, 5 na anak natin, 6 na. Sabi mo, mahal pa kita. Di ba? Pero totoo, sagot mo ano ba nararamdaman ko sa asawa ko? Baka mamaya nagkasama na lang kami kasi, di ba? Makuha natin. Di ba masakit minsan pag tinatanong ka? Pero alam niyo ba, ano kaya ang mararamdaman na nagtanong sa iyo sa maririnig niyang kasagutan niya? Vice versa. Kung ikaw nasasaktan ka pag tinatanong ka, tandaan mo yung magiging sagot mo pwedeng masaktan. Yung tatanggap ng sagot. Amen po ba? Kaya napakahalaga. Ito ay tinanong ng Panginoon, hindi naman dahil hindi niya alam kung ano yung laman ng puso ng mga disipulo. Naniniwala kayo doon? Kasi wala naman may tatago sa Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Alam niya ang puso ng mga disipulo. Alam niya kung ano yung laman ng puso nila, ano yung mga dedikasyon nila sa Kanya. Alam ng Panginoon yun. Pero kailangan niya pa rin tanungin. At ayun yung isa sa tutukuyin natin kung bakit nga ba, tinanong na ating Panginoong Jesucristo. Pero bago tayo magtuloy doon, hayaan yung sabihin ko muna itong nilagay ko. Isa po sa katotohanan sa buhay ng isang Kristiyano, taas kami ng mga Kristiyano, ay matagal nang mananampalataya, ay matagal nang mananampalataya,
marami ng karanasan sa Panginoon, pero parang lumalabas na hindi pa rin lubusang kilala ang Panginoon. Baba na po. Amin po ba? Amen. Na kapag may tayong hinaharap na iba't ibang problema, parang bago na naman ang Panginoon. Parang hindi pa rin natin kilala ang Panginoon. So, dapat nating maunawaan na kung ano ang pagkakakilala mo sa ating Panginoon, yan, ito dapat ay masasalamin at nakikita sa uri ng ating pamumuhay. Amen. Ayan, sabi nga, at kung paano natin to i-exercise ang ating mga pananampalataya. So, pag-usapan muna natin, bakit nga ba tinanong ito ng ating Panginoong Jesus sa mga disipulo? Which is para sa atin din. Sige po. Kailangan tanungin ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad sa mga kadahilan ng ito. Una, tatlo na yan. Ano daw po? 1, 2, 3. Upang maibalik ang focus nila sa ating Panginoon. Minsan po, sa daming ginagawa ng Panginoon sa atin, nakapokus tayo sa blessing na. Amen? Minsan sa dami na nangyayari sa buhay natin, nakapokus tayo sa problema na. Amen? Pero nakakalimutan na kasi natin minsan na may kasama pala tayong Panginoon. So sa buhay nila, kailangan maibalik yung focus nila. Kasi nung tinanong sila ng Panginoon, ang sinasabi na lang lagi, yung mga narinig nila, ikaw daw si John the Baptist, di ba? Ikaw daw, kaya kami kanta yun, di ba? Yung pinakanta natin na, some say you're just a good man. Yan, yung shout your faith. So, sa tuwing tinatanong tayo ng Panginoon, o tinanong niya ang kanyang mga alagad tungkol sa kung sino siya, kasi gusto niya maibalik ang focus nila sa Kanya. Napakahalaga ba na ang focus natin ay nasa Panginoon? Amen. Amen. Kasi kapag hindi ka nakafocus sa Panginoon, nakafocus ka sa blessing, paano pag nawala na yung blessing? Sino rito yung gusto blessing lang? Alam niyo po ba yung blessing pwedeng maubos? Yes. Amen? Amen. So paano ka na lang pag wala na yan sa kanan nakatingin? Wala na. Ano nang buhay mo? Kamusta ka na? Ngayon naman, paano naman kung nakapokus ka sa puro problema? Kalimutan mo naman focus sa Panginoon. Kamusta naman tayo? Lalamunin ka ng problema. Amen? Amen. Sino dito ang matanda na? Sino ang medyo lang? Sino yung kabataan? Alam nyo, lahat tayo may iba't ibang problema. Pero isang sinasabi ng Panginoon, mag-focus ka sa Kanya. Sa paanong paraan, kilalanin mo siya, sagutin mo yung tanong, sino siya sa buhay mo. Makuha natin? Pangalawa, sabi rito, tinanong ng Panginoon yan upang mas maging matatag at sigurado ang kanilang pananampalataya sa Kanya. Napakahalaga kasi na yung sagot nila ay naaayon doon sa kanilang pananampalataya. Amen po. Kasi tawag doon, kung ito ay parang random lang na question na ibibigay sa mga alagad at hindi siya kilala ng mga alagad, anong sasagot nila? Ibig sabihin, merong basehan ng Panginoon bakit niya tinanong yan sa mga alagad. Amen po. Amen. Kasi kung dyan sa labas, pagtatanong ako, bigla lang isang random na tao, pagkatanong ka ng random na question, kilala mo ako? Kasagot kaya yun, well, pakialam ko sa'yo. Diba? Pero kapag tinanong ko ang isa sa inyo, kung kilala niyo ako, merong kabuluhan ang tanong ko. Amen? Nakuha natin? Kaya tinanong ng Panginoon sa mga alagad dahil alam niya may naranasan na ang mga alagad sa Kanya. At yung mga naranasan ng mga alagad na yon, kapag naalala nila yun dahil sa pagsagot nila, ayun na magpapatatag at magpapasigurado ng kanila. Ano daw po? Pananampalataya. Naunawaan natin? Amen. Ayan. At pangatlo, upang maihayag sa kanila ang dakilang plano ng Diyos sa hinaharap. Kasi po, pag binasa po natin ng tuloy-tuloy dyan, pagkasagot po ni Pedro kung sino ang Panginoong Hesus, sinabi na ngayon ng Panginoong Hesus kung ano ang gagawin niya. Yung tungkol po sa pag-build niya ng kanyang church. Amen po ba? Alam niyo po ba, ganun din sa atin. So tuwing tanong tayo ng Panginoon kung sino siya sa buhay mo, kung sino siya sa buhay natin, kasi meron siyang paggagamitan sa atin. Ulitin ko po. Makinig po tayong lahat. Sa tuwing tatanungin tayo ng Panginoon kung sino siya sa buhay natin, ibig sabihin may ipapagawa ang Panginoon sa iyo.
Gusto niyo ba yun? Gusto niyo yun? Yan. Kailangan natin yun masagot. Kasi ayun lang paraan para magamit tayo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga sabi ko, paano mo kilala ng Lord eh? Tagapagligtas ba o Panginoon? Hindi ka niya gagamitin. Kung ang pagkakilala mo na sa Kanya ay tagapagligtas. Paano Kanya pagkakatiwalaan kung pinapanginoon mo yung sarili mo? Amen po ba? Paano Kanya pagkakatiwalaan sa bagay na to kung alam niyang hindi ka mapagkakatiwalaan dahil baka gamitin mo lang kung saan-saan? Amen? Nananalangin ko, Lord, trabaho. Lord, financial breakthrough. Paano Kanya pagpapalait kung kinikilala mo lang sa Kanya tagapagligtas? Amen po ba? Kailangan kilalanin mo siyang, ano daw po? Panginoon ng buhay mo. Amen. Amen. Naunawaan natin? So, ay ang tatlong tanong na, yung tanong ng Panginoon, ayan po ang pinaka-dahilan. Alam niyo po, may lang po yung ating mensahe ngayong umaga. Yan, hindi po mahaba. Ayan. Pero, I pray, maging malaman sa buhay natin. Kasi yung tanong na yan ng Panginoon, hanggang ngayon tinatanong sa atin, alam niyo po ba, hindi lang minsanan yan. Dapat araw-araw, tinitingnan mo na tinatanong sa'yo ng Panginoon. Sino ako sa buhay mo? Sa pagdedesisyon mo ngayon, sino ako sa buhay mo? Sa kaharapin mo ngayon, sa pagharap mo sa temptation, sino ako sa buhay mo? Amin po ba? Sa pagharap mo sa problema, sino ako sa buhay mo? Napakahalaga, makilala mo ang Diyos mo. Tulad ng kinabit natin kanina, inabit natin, ang gana si, ano daw po, victory. Tayo daw ay makakita ng tagumpay. Wala daw tayong ibang asahan kundi tagumpay. Kaya kung hindi mo kilala na ang Panginoon mo ay matagumpay. Yung sinabi ni Ate Ruth kanina, di ba? Jesus overcome the world. Napagtagumpayan niya na ang mundo. Eh kung hindi mo kilala ang Panginoon na napagtagumpayan niya na, paano mo ngayon magiging totoo sa iyo yung sinasabi ko, I'm gonna see a victory. Yung tinanong ka sino ang Panginoon, hindi natin nasagot. Amen po ba? So, napakahalaga, no? Na ang mga kasagutan dyan ay alam natin base sa kung ano ang naranasan natin sa Panginoon. Kaya nga, ito, dalawa lang po. Sabi ko sa inyo, maikli lang. Pero gusto ko, sabi ko, Lord, maikli lang pero matatandaan nila. Yan. Yung maikli lang pero hindi mawawag din sa isipan nila. Kaya nga, pasok tayo ngayon kung ano nga ba ang dapat response natin sa great question na ito. Ayan. Sige po, our response to the great question of Jesus Christ in us. Sabi mo nga, ang response mo sa tanong ng Panginoon sa atin, sabi mo sa katabi mo. Ang response ng Panginoon sa atin. Ayan. So, una po, our answer must be personal. Dapat daw ang kasagutan mo ay personal. Sabi mo nga, Amen. Amen. Sabi kasi doon, nung tinanong sila nung una, ayan, sabi nito, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked his disciples, who do people say the Son of Man is? Di ba sumagot sila tungkol lang doon sa mga naririnig nila? They replied, some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. Pero biglang nag-shift ang Panginoon ngayon sa napakahalagang question. Naging personal ang question niya. Sabi niya, who do you say I am? Para sa inyo. Parang sila sabi sa akin, para sa iyo, sino ako? Na, at ang pinakamagandang sagot po ay yung maging personal ang sagot mo. Sige, Kuya Rexy, ano yung ibig sabihin nun? Para mayroon kang masagot na personal, it requires personal relationship with Him. Amen po ba? Do you agree? Amen. A daily walk with Him. Para ikaw ay magkaroon ng personal na sagot sa tanong ng Panginoon na sinasabi mo, Panginoon, nagbibigay po ka ng mga halimbawa. Panginoon, alam niyo po, hindi ka lang po Panginoon ng aking buhay. Alam niyo yung masyadong intimate ang relationship sa Lord. Ito rin sinasabi nila. May narinig na ako nagpatotoo nito. Na Panginoon, alam mo, sabihin man nila kakaiba, pero alam mo po, ikaw talaga best friend ko. Sinasabi niya, kung nagkapatotoo siya, why? Sabi niya, kasi Panginoon, hindi lang ikaw basta Panginoon, kundi sa tuwing ako may problema, ang sarap lumapit sa iyo. Amen. At kapag ako ay namumblema, kapag ako ay parang down, alam niyo Panginoon, hindi lang basta ikaw best friend ko, ikaw din yung comforter ko.
Amen? Amen. Ibig sabihin, meron silang personal relationship. O sabihin natin, intimate relationship. Amen po ba? Amen. Anong nire-require? A daily walk with Jesus. Amen po ba? Para masagot mo yan, kapatid, yung tanong ng Panginoon, para maging personal ang sagot mo, kailangan mag-spend ka ng ano daw po? Quality time with our Lord Jesus. No? Sabi niya, we need and must, ano daw po? Spend quality time with our Lord Jesus for us to know Him. Better. Hallelujah. Amen. Amen. Sino rito yung nanligaw? Nanliligaw. Diba sabi mo, papakilala ko sarili ko dito. Anong ginagawa mo? Yung isang oras dati, mataging 2 oras para lang mas makilala kayo sa isa't isa. Amen? Sa mga magkakaibigan, hindi sapat ang 1 oras lang sa huntahan. Opo. True. Sa FCC lalo. Sabi mo nga, siguro kung may mga higaan dito, magtulog na lahat dito. No? Bakit? Kasi we build intimate relationship. Amen? Hindi tayo Bible lang. Amen? Meron tayong relationship sa isa't isa. But kung nabubuo ang relationship natin sa isa't isa, dapat mas, sabihin nyo nga po, mas. Tagalog yan MAS. Mas nabubuo ang relationship natin sa Panginoong Yeso Cristo. Hallelujah. Amen po ba? Nakukuha natin? Amen. Sabi ko nga, ang Panginoong Yeso Cristo, tinanong na to sa mga disipulo kasi alam niya, may maisasagot sila. Kaso nga lang, kailangan mabalik ang focus nila sa Kanya. Amen? Kasi sarami na nga nangyayari sa Kanya noong panahon na yun at malapit na, no, sinasabi na ng Panginoon sa kanila ang mangyayari sa Kanya. Na siya ay kailangang tumanggap ng paghihirap, kailangan niyang mamatay. So, ang mga disipulo, talagang medyo bothered na sila. Pero kailangan itong itanong ng Panginoon upang bumalik ang focus nila sa Kanya. Amen po? Ayan. So, napakahalaga po niyan. No? Na talagang meron tayong mag-spend tayo ng quality time. Pag sinabing quality time, hindi lang yan naman yan sa oras ng devotion mo. Ulitin ko. Ang quality time, hindi lang yan sa oras ng devotion mo. Ang quality time, kahit anong gawin mo, ano mang ginagawa mo, ang Panginoon, alam mong kasama mo. Amen? Amen. Baka mamaya kasi ang galing mo sa devotion, paglabas mo doon, iba na yung ginagawa mo. Wala nang devotion. Amen po ba? Amen. Amen. Guess natin, hindi ko hindi ko minabalit o dinidegrade ang devotion, mahalaga yan. Pero yung application niyan, the whole day ang mas mahalaga. Amen. 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 So, spend quality time. Sabi ko nga, talagang ang sarap, na ano mang ginagawa mo, biglang napapag-whisper ka ng prayer. Lord, Lord, parang ang hirap nito. Alam niyo, misa sa trabaho ko gano'n. Lord, natok na ako. Lord, di ko talaga maintindihan. Kasi minsan, Lord, hindi ko alam yung nagawin. Kasi may mga sa trabaho, minsan may i-email, nasagot na, pero parang hindi pa rin nila gusto yung sagot. Anong gagawin mo doon? Kaya sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako. Yung mga bagay na yan, di ba? Kasi mahilig magluto. Di ba? Lord, salamat sa talent, sa skill ng pagluluto. Lord, sana masarapan sila sa pagluluto kasi iniluto ko. Yung mga ganun. Bago ka umalis, sa bayahe, Lord, inatan niyo po ako. Tapos may nakita kang aksidente, Lord, sana po, walang malubhang nasaktan na apektuhan. Amen? Yan yung tinatawag na quality time. No? Na kahit anong ginagawa mo, talagang ina-acknowledge mo na ang Lord kasama mo. Makukuha natin? Amen. Kasi baka makulong lang tayo ng quality time, devotion lang. No. Kapatid, sa buong araw mo, pwede kang mag-spend ng quality time sa Lord. Kasi ina-acknowledge mo na kasama mo sa natin. Amen? Amen. Makuha natin yan yung una? Amen. Sabi mo nga, 2 lang yan. Pero bago tayo lumipat, alam niyo po ba na ang mga disipulo, pag nagbasa po kayo sa Book of Acts, yan. Sino yung nakapagbasa ng Book of Acts? Amen. At maging si Apostle Pablo, mababasa rin natin, na kapag nag-share siya, yan, kapag nag-share sila, alam niyo po ba, ang sinashare nila sa mga tao, more on of their experience with Jesus.
Sinasabi nila na kilala namin ang Panginoong Yesus, nakita namin kung ano ang nangyari sa kanyang ginawa niya at nangyari sa kanya sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Paano nila nasabi yun? Because they have a personal experience with the Lord Jesus. Ibig sabihin, ang kanilang testimony ay napaka-powerful sa ministry na kanilang ginagalawan. Bakit? Kasi they know Jesus. Ano daw po? Personally. Amen po ba? So sa buhay natin ngayon, hindi naman ibig sabihin na wala ang Panginoong Yesus, hindi natin kasama, pero ang Banal na Espiritu sa kasama natin, patuloy na pinapakilala sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, nakakaranas pa rin tayo ng personal relationship sa Kanya. Kaya sa buhay natin, every time na makakapag-share tayo, dapat hindi nawawala yung personal testimony mo kung paano ka nagkakaroon ng intimate relationship sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Pero ang tanong uli, ano ang kailangan? Personal relationship. Amen. Amen. Pwede ba palakpakan natin ng Lord? Kaya nga po, ang ganda ng sagot. Kaya ang ganda ng sagot ni Peter, no? Pero mamaya na natin basahin yung sagot ni Peter, no? Kaya naman sa buhay ng mga disipulo, sa pagsagot ni Peter na yon, alam niya kung sino ang Panginoong Jesucristo. Amen. Pangalawa. Ayan. Okay na yun, nasabi ko na. Pangalawa, basahin po natin 1, 2, 3. Our answer of who is in our lives must be firm and unwavering. Yan, sige, pasok tayo dito. Alam niyo po, sabi ko, Lord, salamat po kasi, sa tanong na ito, may mga realization. May mga realization, bakit mo tinanong yan sa mga disipulo mo? Alam niyo po, sa buhay po ng mga disipulo, yung sagot nila kung sino ang Panginoong Jesucristo ay kailangan nila panghawakan. Kung paano ang pagkakakilala nila sa Panginoong Jesucristo ay kailangan nila panghawakan. Bakit? Kasi po, sa buhay nila, sa pag-ministry nila, haharap pala sila ng kapalit na ay ang kanilang buhay. Ulitin ko. Ang sagot nila ay kailangan nilang panghawakan. Bakit? Kasi dumating po sa buhay nila na buhay na ang kapalit sa paglilingkod nila. Kaya nga lagi tinatanong sa atin makinig po kayong lahat. Sino sa atin dito ang gusto sa Panginoon lamang sa masarap na panahon? Sino sa atin dito ang mananatili lamang sa Panginoon kapag okay ang lahat? Sino po yung nakakaalala kay Shadrach, Meshach at Abednego? Alam niyo po, nakakabilib yung kanilang pananampalataya. Kasi ang sinabi nila, oo, alam namin, kaya kami iligtas na Diyos namin. Pero kahit hindi kami iligtas, hindi sila sasamba. Ibig sabihin, kahit over my dead body. Ayun yun. Over my dead body, hindi ako sasamba. At ayun din ang naging pinanghawakan ng mga disipulo. Si Peter, nabanggit na ang kamatayan niya ay pinako siya ng nabaligtad. May mga apostol na hinati. May apostol na pinirito. Alam niyo ba yun? Pinugutan ng ulo. Binalatan ng buhay. Pero, alam niyo po ba, napakahalaga nung naging sagot nila para manatili sila doon. Makita nila kung gaano makapangyarihan ng Panginoon. Makita nila kung gaano sila mahal ng Panginoon. At makita nila na tapat ang Panginoon. Nababalik sa pagkawalan sila. Amen po ba? Kaya sa buhay natin ngayon, kapag tinanong tayo, who Jesus is in our lives? Ang sagot mo ba ay hanggang kamatayan? Sino yung nabautismuhan na dito? Ano yung tanong sa inyong pangatlo? Handa ka ba na ang buhay mo na ibigay mo sa Panginoon sa paglilingkod sa Kanya hanggang sa huling hiling? Amen po ba? Yung sagot ng mga apostol kay Jesucristo, ayun ang pinanghawakan nila hanggang sa kanilang huling hiling. Kaya nga po, minilagay ako dyan. Sige, Kuya Rexy. Whatever circumstances we may face, our faith and belief of who He is in our lives dapat remains the same. Anong sabihin? Ano daw? Basahin natin una. In
Sabay-sabay, 1, 2, 3. In good times and in bad times. Next, parang kasal. In sickness and in health. Alam niyo po sa sickness and in health, kamakailan lang, naging saksi kami sa mag-asawa. Sa mag-asawa na kapastoran, dyan sa Batangas City. Ang babae, mamamatay na lang siya. Sinabi niya pa, yung pananampalataya sa Panginoon napakatindi. Na hindi niya sinabing, Lord, bakit mo bigyan ako ng cancer na hindi ng isa, kumalat pa? Hindi, sinabi niya, mabuti ka, Panginoon, at dakila ka. Ano man ang nangyari sa akin, pinangahawa ko, pangako na mawala man ang buhay ko, uuwi ako sa iyo. Amen? Amen. Pinangako ba ng Lord sa atin na wala kang mararamdamang problema, haharapin problema? Pinangako rin ba sa atin ng Panginoon na hindi ka magkakasakit? E paano yung mga pastor, yung mga naglilingkod sa Lord na namatay, kasakit? Ang tatay ko po, kapat na naglingkod sa Lord, pero alam niyo, kamatayan niya, nasira ang kidney niya. For 2.5 years, pinaghirapan niya po yun. Pwede ba namin sabihin na, Lord, ang salbahan mo? Hindi ka tapat, ba't nangyari sa tatay ko? Hindi eh. Ang tatay ko mismo, hindi na siya makalakad, naka-wheelchair siya. Nagpipreach pa rin siya. At hindi lang basta siya nagpipreach, kasi yung pupuntahan nilang lugar, hindi yun madali. Hindi ito for the glory of ng tatay ko. Ang gusto ko makita, kung ano ang nakita ng tatay ko, bakit nagpapatuloy siya kahit buhay niya na ang kapalit. Kasi kilala niya kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran niya. Sabi nga doon, hindi dapat napapalitan ang pananampalataya mo sa Panginoon dahil sa hirap na nararanasan mo. Hindi dapat nawawala ang pananampalataya mo sa Panginoon dahil sa mga problemang kinakaharap mo. Amen? Dahil kahit anong mangyari dito sa mundo, nananatili na hindi nagbabago ang Diyos natin. At ang pangako niya sa atin ng masarap na buhay ay hindi dito sa mundo niya babaw, kundi doon sa bigay niya. Amen po ba? Alam ko, yung sinasabi dyan na in our ups and downs, kasi minsan yung pag sinabing ups and downs, personal mo yan. Minsan talaga, grabe yung pagkalikot mo sa Lord, pero minsan nangyayari din na parang, Lord, parang natutuyo ako. Lord, parang gusto kong sumuko. Alam niyo mga, ang Panginoon na hindi tayo iniiwan kahit ganun tayo. Hindi tayo pinababayaan kahit ganun tayo. Kaya nga sinabi niya, when everything is well and when not. At ito nga daw, when we are hurting or rejoicing. Amen po ba? So dapat, ano bang kalagayan dyan sa ang pagkakilala mo sa Panginoon na hindi nagbago? Amen po ba? Magbasa po kayo ng aklat ng Psalms. Isa po sa na-recommend ko. No? Sa mga nangyayari sa buhay ng mga sumulat doon, makikita nyo, dumarating sila sa downhill ng kanilang mga buhay. Pero alam niyo po sa dulo, lagi mo mababasa, forever, God is good. Kaya mo bang sabihin sa buhay mo na ano man nararanasan mo, you will say, God is good. Dapat po kaya natin. Dahil yun po yung katotohanan. Amen po ba? Kaya nga po sa buhay ng mga apostol, sabi nga po nila, when it comes to our faith, ayan, pagdating daw po sa ating pananampalataya, dapat mahalaga daw po kung gaano katotoo ang pagkilala natin sa ating Diyos. Amen? Sabi doon, hindi lang dapat dyan sa salita. Sabi mo nga, hindi lang sa salita. Pero mas nakikita ito sa gawa mo. So, i-demonstrate, no? Dapat ma-demonstrate yung unwavering faith. Hindi. Kung hindi nasishaken na pananampalataya, kung hindi nababawasan na pananampalataya. Amen po. Kasi ang katotohanan ng Panginoon, naging tema natin yan, first year anniversary. He is an unchanging God. Amen po ba? Kaya nga sinabi niya, di ba? Kung sino ang nagpasimula ng mabuting bagay sa iyo, ay tatapusin niya rin ito. Panampalatayanan mo yun, kapatid. Panampalatayanan mo yun. Kaya nga po ulitin ko hanggang sa huling hininga ng mga disipulo na natiling matatag at buo ang kanilang pananampalataya at debosyon sa paglilingkod sa ating Panginoon dahil meron silang personal na pagkakilala sa Kanya. At kilala niya siya, no? Kilala nila sino ang Panginoong Hesus.
at alam nila kung ano ang kayang gawin ng Panginoon Jesus. Kaya sa buhay natin mga kapatid, ganoon din tayo. I pray. Sabi yung mga dalangin ko na walang mawawala sa atin dahil nagka-problema. Na walang bibitaw sa Panginoon dahil nagka-problema. Amen. Na wala rin bibitaw sa Panginoon na mawawala sa Panginoon dahil sa yaman. Amen. Kundi anuman na sitwasyon, mananatili tayo sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Alam niyo po, bilang pastor, yan. Hindi ko po masasabi na lahat na nandito ay mananatili kayo dito. Maaari ang iba ay lumipat sa ibang lugar. Ang iba ay hindi na makita dahil talagang pumunta sa ibang bansa. Pero ang magiging masaya sa puso ko ay malaman na napapatuloy ang bawat isa sa Panginoon. Amen po ba? Dahil yun ang pinakamahalaga sa lahat. Amen po? Amen. Nagkakaintindihan pa tayo doon. Amen. Pero habang magkakasama-sama tayo, magtulungan tayo, magmahalan tayo. At paglingkod tayo sa Panginoon. Amen po. Pangalan po. Kaya kung balikan natin, sinabi ng Panginoon, who do you say I am? Kapatid, sagutin mo ito na may personal na pagkakilala sa Panginoon. At pangalawa, sagutin mo, siguraduhin mo na ang sagot mo ay pangahawakan mo hanggang sa huling hiningan. Amen. Bakit? Kasi siyang nagtanong sa iyo ay tapat at hindi nagbabago. Hallelujah. Maaasahan natin siya. Kaya hindi po magtatapos ako dito. Now, what we believe about God matters, no? More than anything else in this world. Kung ano ang pananampalataya mo at pagkakilala mo sa Diyos, sa ating Panginoong Kristo ay mahalaga. Ito ay mas mahalaga pa kung ano pwede ibigay sa iyo dito sa mundo. Sabi nga, no, there is no more important time, no? Na makipagtawag tayo sa pananampalataya mo para makikipag-wrestle ka pa. Hindi ganito ang Diyos, hindi ganito ang Diyos, dapat wala na yun. Dapat ano ba na mangyari, stand firm ka, mabuti ang Diyos. Tapat ang Lord. Makapangyarihan ng Diyos. Matagumpay ang Diyos. Kaya hindi ako matatakot, hindi ako mangangamba, hindi ako hihinto. Amen po ba? Napakahalaga ng mga bagay na yan. Lalo po sa nangyayari ngayon sa ating mundo, talaga pong natitest po ang ating pananampalataya. Hallelujah. Kapatid, ititest talaga ang pananampalataya sa nangyayari sa atin dito sa mundo ngayon. Pero tandaan mo, ang Lord, tinatanong ka rin. At lagi mo siyang sagutin, may pananampalataya. Amen po ba? Hallelujah. Mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon at hindi na tayo iwan. At kung ano yung ipinaparanasan sa atin, marami pa siyang gagawin. Ipapakita sa atin. Huwag ka lang kapatid bumitaw. Sabi mo na sa katabi mo ngayon, huwag kang bumitaw. Huwag kang bibitaw. Huwag kang tumalikod. Sa harapan ba? Salamat kasi ang Panginoon na kumakapit sa atin. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Palakpakan po ng Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Praise God.